Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga bigating laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa naganap nga po na final press conference kanina lamang sa Saudi Arabia, ay tila pinainit ng current undefeated WBA Super Flyweight Champion Fernando Daniel Martinez ang kanyang makakasagupa na si Unified WBC and WBO Super Flyweight Champion Bam Rodriguez, kung saan inaasar-asar niya talaga ito upang manggigil ito at mawala sa kanyang game plan. Bagamat po undercard lang ang kanilang magiging bakbakan sa linggo, ay isa po ang laban na ito sa mga inaabangan ng mga fight fans, lalo pat labanan ito ng dalawang undefeated world champions. Tapos isang 3-belt unification fight pa ito. Kaya naman ang magtatagumpay sa kanila ay ang siyang magiging tunay na hari ng 115-pound super flyweight division. Bagamat po madaming fans ang kumbinsido na si Rodriguez ang mananalo, gawa ng isa ito sa mga top pound for pound fighters ngayon at nagawa niyang talunin via knockout ang legendary fighters kagaya nila Juan Francisco Estrada at Sorong Bisay, ay hindi po natin maitatanggi na delikadong kalaban din talaga itong si Martinez. Lalo na tayong mga Pinoy boxing fans ay pamilyar talaga tayo sa kung gaano katibay itong si Martinez, dahil siya lang naman ang tumalo kay former long-time IBF Super Flyweight Champion Jerwin Angcas ng dalawang magkakasunod na beses. Tapos tinalo niya din ng dalawang magkasunod na beses ang legendary Japanese 4 Division Champion Kazuto Ayoka. Kaya naman hindi po talaga ito madaling hamon para kay Rodriguez. Samantala sa face-off naman nga po ni Devin Haney at ng current undefeated WBO welterweight champion Brian Norman Jr. ay kapansin-pansin na parang hindi mapakali si Haney dahil sobrang galaw nito habang magkaharap sila. Ayon sa mga eksperto ay kapag ganito daw ang body language ng isang fighter, ay senyalis umano ito na kinakabahan ng boksingero sa paparating na laban. Kasi ito daw yung nakikitang paraan ng mga fighters para pataasin ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Pero sa loob-looban umano ay umaapaw na ang kaba nito. Habang si Norman naman ay kitang-kita na kalmado lang ito. Paliwanag ng mga eksperto na yung ganitong lingwahe ng pag-aakto ni Norman ay ang tunay na mas nakakatakot. Kasi ganyan daw yung mga tunay na fighter na kalmado at hindi kabado. Ganun pa man ay nanindigan pa din si Haney sa kanyang prediksyon na paglalaroan niya lang daw si Norman sa linggo at tatalunin ng walang kahirap-hirap. Labanan din po ito ng dalawang undefeated fighters. Pero dahil alam naman nating lahat ang nangyari kay Haney kontra kay Ryan Garcia, kaya naman hindi na talaga isang undefeated fighter ang tingin ng mga tao kay Haney. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang hindi magandang balita naman nga po ang dumating para sa current WBC Junior Welterweight Champion Subriel Matias. Ito po ay dahil nagpositibo ito sa ipinagbabawal na gamot sa ginawang random VADA test dito. Kaya naman dahil dyan ay agad kinansela ng WBC ang nakatakdang world title defense nito sa January 10 kontra kay Dalton Smith. Inaasahan naman na tatanggalan agad ng WBC ng titulo si Matias sa lalong madaling panahon. Gawa ng kilala ang WBC sa mahigpit na nagbabawal at nagbibigay ng parusa sa mga fighters na nagpopositibo sa pinagbabawal na gamot. Samantala, wag din po natin kakalimutan na bukas na magaganap ang bigating laban ng ating pambato na si undefeated prospect DJ Zamora. Makakasagupa niya si Brandon Valdez sa Amerika. Sa kasalukuyan ay may record na 16 wins with 11 knockouts at walang talo ang ating pambato. Kaya suportahan din po natin si Zamora sa laban niya bukas at ipagdasal na mapanatili niya ang kanyang napakalinis na record. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.